Welcome po muli sa atin pong programang Catechism of the Catholic Church. At tayo po ay nandito na naman sa atin pong paksa. Kanina na iniwan po natin. Okay, so ano po ba ang pagkakaintindi po natin dito sa atin pong tinatawag na kaligtasan? May kapahamakan na naghihintay sa tao. Ang kapahamakan na naghihintay sa tao ay kapahamakan na dulot ng kasamaan, dulot ng kasalanan. At ang kapahamakan na ito ay ayaw ng Panginoon na manatili sa atin, ayaw ng Panginoon na talagang sirain tayo. Kaya nga dahil dito, pinagkakalooban na po tayo ng Panginoon ng kaligtasan. Ang kaligtasan na ito ay pagpapalaya sa kung ano ang bumibiktima at umaalipin sa atin. Ang kaligtasan na ito ay pagbabalik sa atin sa Diyos para nang sa gayon hindi tayo napapahiwalay sa Kanya. Ang kaligtasan na ito ay kaligtasan na tayo'y pinalalaya mula sa ating mga makasariling mga kagustuhan at pita. At ang kaligtasan na ito ay ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos bilang isang mabuting balita sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kaligtasan ay ang pagpapalaya sa lahat ng mga mukha ng kasalanan sa atin at pagdudulot sa atin ng mga tagumpay ng ating Panginoon na Kanya pong inako para sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Isipin po ninyo ito. Ang sabi po sa atin ng banal na kasulatan, death is the wage of sin. At kung ang kasalanan ay nagdudulot sa atin ng kaparusahan ng kamatayan, ang kaligtasan ay nagdudulot naman po sa atin ng kapatawaran sa kasalanan upang ideklara tayong karapat-dapat at makatwiran sa mga mata ng ating Panginoon. Kung ang kasalanan, ibinubulid tayo, tinatalian ng ating mga kamay, ginagawa tayong mga alipin. Ang kaligtasan, binabasag ang tanikala, pinalalaya tayo para paglingkuran at sambahin ang ating Panginoong Diyos nang walang takot at walang pangamba. Ang kasalanan, sinisira tayo. Inuuod ang ating kaluluwa. Winawasak ang ating pagkatao. Sapagkat ang kasalanan, it will lead us to self-destruction. Pero ang kaligtasan, binabago niya tayo tungo sa pagiging mga ganap na imahen ng ating Panginoong Hesukristo upang sa pamamagitan ng ating tamang pamumuhay, natutularan natin ang Panginoon sa isip, sa salita, sa gawa. Ang kasalanan, sinasalaula, nilalason, winawasak kahit ang mundo na nakapaligid sa atin. Pero ang kaligtasan, ginaganap niya
ang sangtinakpan upang maiparating sa atin ang bagong langit at ang bagong lupa. Iisa lang naman talaga ang plano ng Diyos. Pagkalooban ng kaligtasan ang sangtinakpan. Pero ito po ay dumarating sa atin sa pag-ako natin ng malaya sa kanyang kalooban. Minsan may mga mananampalataya na tinitignan ng kaligtasan na para bagang nangyari na, nailigtas na ako. Totoo naman ito. Pero hindi pa rin po natatapos ang pagliligtas ng Diyos. Sapagkat nailigtas nga tayo, pero patuloy pa rin po tayong inililigtas ng Panginoon. Inililigtas po niya tayo sa ating mga kasalukuyang mga kasalanan, sa mga kasalukuyang mga kapahamakan na maaari ay sumira sa atin sa kasalukuyan. Kaya nga po, habang tayo'y inililigtas ng ating Panginoon, tayo din po naman ay kanyang unti-unti rin na binabago. Ang pagliligtas sa atin na ginagawa ng atin pong Panginoon, hindi pa rin po naman ganap. Kaya meron pa rin naghihintay sa ating kaligtasan. Kaya iniligtas niya tayo, inililigtas niya tayo, at ililigtas tayo ng Panginoon. Ang kaligtasan is a past, a present, and a future reality. Kaya po, ang mabuting balita para sa atin ay tuloy-tuloy na ipagkaloob, ipinagkakaloob, at ipagkakaloob pa sa atin. Lahat po ng mga relihiyon nagtuturo po ng kaligtasan Inililigtas po tayo, sabi ng isang relihiyon, sa kasalanan. Sabi ng isang relihiyon, sa pagdurusa. Sabi ng isang relihiyon, sa kalungkutan. Virtually, lahat ng mga ito ay nagsusumikap na bigyan kahit papaano ng kapanatagan, kapayapaan ang kalooban ng mga tao. Pero yung kaligtasan na ipinapahayag sa atin ng Ebanghelyo ni Kristo, iba. Sapagkat ang kaligtasan na ito na ipinahahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ay kaligtasang ganap. Katawan, kaluluwa, sangtinakpan. Hindi rin po ito kaligtasan na ibinibigay lamang sa atin sa ngayon. Naibigay sa atin nung tayo nabinyagan, ibinibigay sa atin ngayon sa pamamagitan ng pagtulong ng mga sakramento, at ibibigay sa atin ngayon sa kaganapang naghihintay sa buhay na walang hanggan, sa piling ng Diyos sa kalangitan. In many, many ways, ang tinanggap po nating kaligtasan na ito ay pagpapala sa ating buhay. Acts 17 verse 25. Pagpapala sa buhay ng tao. Kaya nga, kapag malinaw na tayo bilang mga nagsusumikap na mamuhay sa katwiran ng Diyos ay nakakakilala sa kaligtasang kanyang kaloob, we are blessed. We are one of the blessed of the Lord. Pero siyempre, we are all called. And as one called by the Lord, we are all sustained. Salvation sustains us in the life of God. At ang sustenance na ito na
kaloob sa atin ng ating Panginoon ay isang patuloy na paggabay sa atin at pagprotekta sa atin upang sa gayon hindi po tayo muling madala sa kapahamakan. Pangatlo, salvation leads us to lead a moral life. Romans 2:14-15. Isang pamumuhay ng moral. Sapagkat ang iniligtas na ng Panginoon at ang kanyang inililigtas, hindi na bumabalik sa isang buhay makasalanan. Hindi na namumuhay sa isang buhay na malayo sa kanyang grasya. Hindi na namumuhay sa isang buhay na puno ng paglabag sa kanyang kalooban. He who has a strong and lively faith in the Lord will always live a moral life. Pag sinasabi po nating moral life, pinipili mong lagi kung ano yung mabuti at maganda. Yung tama, yung matuwid. Hindi mo hinahayaan na mapagharian ka ng anumang kabaluktutan, ng anumang kasamaan, at ng anumang kasalanan. At panghuli, sino mang nakatatanggap ng buhay ng kaligtasan ay merong tinatawag na order of life. Merong vision, merong direction, at merong plano upang mapagtagumpayan ang buhay dito sa mundo. I always remember the book by Rick Warren, no? The Purpose-Driven Life. Kay Rick Warren ba yun? O sa iba? I already forgot, no? Pero itong purpose-driven life na ito ay nagtutulak sa atin para makita natin na ang atin pong buhay ay hindi isang aksidente. Hindi tayo tinapon dito sa mundo nang walang dahilan. Ang ating buhay ay may dahilan. Ang ating pag-iral ay may dahilan. Tayo bilang tao ay may dahilan. Kaya nga ang dahilan na ito, na siyang pinanghahawakan po natin, pag malinaw para sa atin, it will give us an order. An order. Kaayusan sa ating pamumuhay. Like, we're not living in a kind of life that is directionless, that is without a vision, that is without a purpose, that is without a plan. Rather, we live a life in the plan of God, we live a life in the vision of God, and we live a life in that direction where we come home to the Father.